Sa tingin po ng gun community, lahat naman po tayo ay may threat. Hindi lang po sa bahay. Paglabas po natin, hindi po natin alam kung ano po yung pwede mangyari sa atin. Pwede po tayong maging biktima ng crime o mga, alam niyo na po, mga masasamang loob. Ano po ang basis ninyo para sabihin ninyo lahat tayo may threat? Kung nababalitaan naman po natin sa mga balita, sa mga newspapers, sa mga TV, may mga naho-hold up po, yung mga ganun, nabibiktima po ng crime. So, insisting po kayo na lahat may threat? Lahat? Ibig sabihin pong lahat, 100% ng Pilipino may threat? Yung po ba ang gusto niyo sabihin, Mr. Teves? Pwede po yun, opo. Hindi po yung pwede. Ang gusto ko pong i-clarify sa'yo, pag sinabi po ninyong lahat, 100%, kahit yung mga bata na inosente. Ay, hindi naman po, hindi naman po. So, I stand corrected po, Your Honor. Paki-correct po ninyo kasi hindi po tama yon na parang Opo. sobrang gulo na sa Ay, Pilipinas. hindi naman po. Hindi po yung ibig kong sabihin, Your Honor. So, Mr. Paul Ong Teves, ng Pistolerong Pinoy, you are recognized. Magandang umaga po, Mr. Chair, Honorable Congressmen, mga panauhin at mga resource persons. Una, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin na nasa gun community na mapakinggan po ang boses ng mga responsible gun owners. Ako po si Mr. Paul Teves, mas kilala po sa online o social media, Pistolerong Pinoy. In behalf of the responsible gun owners or the gun community, nais po namin iparating sa kinauukulan ang mga sumusunod. Actually, marami po yung mga proposals na ito eh. Kung i-gather ko po yun, kulang po yung page ng aking ano. So ilan lang po ito sa mga proposals na gusto ko iparating ngayon. Yung iba kasi sinabit ko na po sa aking position paper. Ito lang po yung mga example po ng mga nais iparating ng gun community. Una po, yung validity po ng permit to carry firearm outside the residence o yung PTC FOR. Sa kasalukuyan po kasi nasa 2 taon lang po tayo, 2 years ano po. Ang gusto po namin o proposal po namin, gawin man lang po ito na 5 years. 5 years po, pero sana hindi po yung excess yung fee. Kasi ang nangyari po sa fee natin yung unang taon po, yung dati ang PTC FOR po ay isang taon nasa 6,200. Nung ginawa pong 2 taon, na double the price po yun. So ang gusto po sana ng gun community, parang sa LTO license po, no? Na-extend po siya ng 10 taon, pero yung fee, ganun pa rin po. Sana po mapagbigyan po kami. Number 2 po, yung streamlining po ng requirements para sa pagkuha po ng PTC FOR. Kasi sa pagkuha po ng PTC FOR, kailangan pa po natin ng threat assessment. At sa threat assessment po kasi, selective lang po yung mga exempted sa threat assessment sa pagkuha ng PTC FOR. Sa tingin po ng gun community, lahat naman po tayo ay may threat. Hindi lang po sa bahay. Paglabas po natin, hindi po natin alam kung ano po yung pwede mangyari sa atin. Pwede po tayong maging biktima ng crime o mga, alam niyo na po, mga masasamang loob. Sana po, prayers po namin, tanggalin na lang po sana yung threat assessment. And ito, last na po ito. Yung issuance po ng permit to transport ng 5.56 rifles o 7.62. Sa ngayon po kasi ang nai-issuehan lang ng permit to transport ay mga pistols, revolvers. Sana po mapagbigyan po tayo. Bakit po kailangan natin ng permit to transport ng mga rifles? Kasi po, para po makapag-practice po kami sa range. And hindi po natin masasabi, wag naman po sana mangyari, no? Pagka magkagulo po rito, kami pong mga legal gun owners ay pwede pong maging force multipliers. Kaya po, paano po kami magiging force multipliers kung yung mga rifles po namin ay nakatambay lang po sa bahay o nagiging paperweight lang po, nakadisplay lang po nasa gun cabinet. Sana po mga sir, bigyan po ninyo kaming ng pagkakataon na mailabas po namin ang aming mga rifles upang makapag-practice po kami. Huwag po kayong mag-alala, kami pong mga responsible gun owners ay dumaan po sa mga requirements po ninyo, neuropsych, drug test,
Sumunod po kami sa lahat ng mga requirements, patakaran po ng kinauukulan upang makakuha po kami ng LTAP. Sana po it's about time na pagkatiwalaan niyo naman po ang mga responsible gun owners. Huwag niyo po kami pagdudahan o hindi po kami yung kalaban. Sabi nga po nila Ma'am Gina, pare-pareho po tayong galit sa mga loose firearm. Sila po yung nagkukos ng crime, hindi po kami. Mr. At Chair. kung meron man po na meron po man mga responsible gun owners na gumawa ng crime, I think it's about less than 0.1% lang po yun, ayon po sa statistics. Muli po, nagpapasalamat po kami, mga legal gun owners na sa gun community, sa pagkakataon na binigay po niyo sa amin. Mr. Chair. Okay, Congressman, are you done with your, are you done, ano? Apo. Sige, Congressman Busita, please. Mr. Chair, gusto ko lang i-clarify kay Mr. Ong Tebes. Ano po ang basis ninyo para sabihin ninyo lahat tayo may threat? Kung nababalitaan naman po natin sa mga balita, sa mga newspapers, sa mga TV, may mga nako-hold up po, mga ganun, nabibiktima po ng crime. So, Mr. Opo. Chair, is Mr. Ong saying na even ordinary employee dito may threat? Ganun po ba? Gusto ko lang malinawan po. Kasi medyo nakakatakot yung nyo po para sa mga ordinary individuals na lahat pala may threat. Yeah, what I'm saying is meron po tayong potential na maging victim po ng mga crime, mga street crimes po. So, insisting po kayo na lahat may threat? Lahat? Ibig sabihin pong lahat, 100% ng Pilipino may threat? Yun po ba ang gusto niyo sabihin, Mr. Tebes? Pwede po yun. Opo. Hindi po yung pwede. Ang gusto ko pong i-clarify sa'yo, pag sinabi po ninyong lahat, 100%, kahit yung mga bata na inosente. Ay, hindi naman po. Hindi naman po. So, I stand corrected po, Your Honor. pakicorrect po ninyo kasi hindi po tama yon na parang Opo. sobrang gulo na sa Pilipinas. Ay, hindi naman po. Hindi po yung ibig kong sabihin, Your Honor. Pwede po ba, Mr. Chair, na ma-strike out yung kanya statement Yes na po, lahat opo. may threat? Right, so there's a motion to strike out that Thank you po, that portion portion of your Busita. Thank position. Mr. Chair, Yes, Congressman Ako, please. point of order. I think the resource person is willing to withdraw from his former statement. So there's no need for us to come up with a motion to strike out the statement. Opo, of the opo. I stand gentleman. corrected po. Sorry po. Okay, so we'll be striking that out. The COMSEC is hereby directed to strike that portion of his statement. Are you satisfied, Congressman Busita? Please. Yes, thank you, Mr. Kinorek ko lang, Mr. Chair, kasi Opo. yung ating pong mga kababayan, medyo naalarma pagka may mga information na hindi naman tama. Ang dami na nga fake news, dadagdagan pa natin. Maraming salamat po, Mr. I Chair. agree with that. We have to be careful with our statement, no? Sorry po, Your Honor. Yeah, no, we understand. But especially now that yung social media ay napaka bumilis pumikap ng mga statements that are being delivered on every committee on the House of Representatives. So let us be careful.